Hello, magandang hapon, no? Meron lang akong ikukwento sa inyo na isang bagay na which is nakakatawa para sa akin. Wait lang. Meron akong ikikwento sa inyo, natatawa ko, no? May mga iglot, and most especially, parang mas apektado ka pa yata, Rico Alas Orosa. Bakit parang mas apektado ka sa pagkaka-take down ng Facebook ko? Ako nga hindi apektado eh. Bakit? Because I am not concerning about the followers. Yes, nagkaroon ako ng 19,000 followers at na-take down ng Facebook ko. At it's okay. It's okay for me. Ang sabi niya na nasan daw yung mga followers ko ngayon? Bakit hindi daw ako fina-follow? Diba? Ang Facebook ko ay 4 days pa lang. 4 days pa lang siyang nabuo ulit, no? Nung gumawa ako ng Facebook ulit, 4 days pa lang siya, no? At ang followers ko yata 18. Pero meron na akong 300 plus na friends sa 4 days. So, ano ba yung akin, yung side ko regarding sa salitang followers at pagkaka-take down ng Facebook ko at kinukumpara ko sa ibang mga kapanalig kong kaibigan na sila daw ay matataas ang followers, ako wala. Okay, I will explain you to this. Sabi ni Rico Alas Orosa na buti pa daw si Christian Ray Garcia mataas ang followers, unlike me, wala. Well, si Christian Ray Garcia or even si Kuya Hamski Ray, I'm happy for them. Kung matataas ang mga followers nila, at least kapanalig ko. Yung mga kaibigan ko, I'm so happy and I'm so proud na matataas ang followers nila kasi magagamit ko sila in times na kailangan ko. Halimbawa, meron akong gustong ipapromote. Magagamit ko yung mga kapanalig kong Katoliko na may matataas na followers. Maraming advantages ang pagkakaroon ng mga kaibigan na matataas ang followers kahit wala kang followers. Ano-ano yon? Pwede akong makiusap sa kanila dahil kilala naman nila ako, no? Na, o kuya, baka pwede naman pong papromote ng laban ko sa debate. Magagamit ko sila, no? At hindi ko yun kinalulungkot. Actually, masaya ako kasi wala man ako, at least meron akong mga kaibigan na meron. Kasi naman pare-pareho kaming wala. 'Di ba? Ayoko naman 'yon, yung mga kaibigan ko wala din. Eh di pare-pareho kaming pupulutin sa kangkungan. So, I'm happy for that. Secondly, napaka-blessed ko kahit na na-take down ang Facebook account ko na may 19,000 followers kasi malaki ang nabawa sa akin pagdating sa mga toxic people sa pagbabasa ng comment section. Malaki. Tingnan nyo nga po yung mata ko, di ba? Parang laging kagigising lang kasi nakakapagpahinga na ako. Malaki yung blessing sa akin ng bagong account ko na to. Bakit? Unang-una, nabawasan yung mga toxic messages, nabawasan yung mga bashers, hindi ako nakakabasa ng mga negative masyado, at nakakapagpahinga ko. Yun yung unang-unang advantage sa pagkakaroon ng wala kang followers. Ikalawa, malaking advantage sa akin yung pagkaka-take down ng Facebook account ko kasi binibigyan ako ng pagkakataon na makapagsimula ulit. Binibigyan ako ng pagkakataon na itama yung mga naging pagkakamali ko doon sa old account ko. 'Di ba? Ikatlo, nagkakaroon ng challenges ang sarili ko, na-challenge ako na mas galingan sa ikalawang pagkakataon yung pagiging CFD ko. Kaya hindi po ako apektado sa ganyan. I am not into, hindi ko habol as a CFD yung marami akong followers. Ang happiness ko ay hindi po nakabase sa followers. Ang happiness ko ay hindi po nakabase sa maraming nanonood.
Yan po ang ugali ko. Dahil ang happiness ko ay nakabase sa kung paano ko iintindihin ang bawat sitwasyon. Mati-take down talaga yung Facebook ko dahil unang-una, yung nakalagay dun sa Facebook ko ay hindi ko naman tunay na pangalan. Kaya talagang hindi ko siya mare-recover kasi yun yung hinahanap ni Meta, yung real name mo, yung exact location mo. Aanin ko yung large followers, yung marami kang followers. Tapos pero nakalagay doon yung identity ko talaga na pwede kong ma-recover. Pero kinabukasan paglabas ko ng bahay, ako naman yung mawawala. Nandyan nga yung Facebook ko na wala naman ako dahil alam nila yung identity ko. Yun yung pangit. Ang Facebook account ay pwede ka naman gumawa kahit ilan eh. Ang pagkakaroon ng followers, nagawa ko magkaroon ng 19,000 followers, kaya ko ulit gawin yon. Bakit? Dahil ang tao naniniwala sa akin. Pwede kong ibalik yung ganong momentum. At least, kung darating ako muli sa ganong klaseng taas ng followers o mas higit pa, at least kahit papano, ay maayos na Sanrio na yung masasaksihan nila. Mas matured na Sanrio na, hindi na katulad noon dun sa old Facebook ko na very aggressive. At hindi po ako apektado dyan. I never get affected kung may nanonood o wala. Kasi kaya ko naman din patunayan yan sa sarili ko, na kaya ko na magsimula ulit. Hindi nawawala yung confidence ko sa sarili ko dahil lang sa followers. God gave me wisdom. At naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa mga tao, sa buhay ng tao, ay may dahilan. And I trust the process. Nagtitiwala ako sa proseso ng Diyos na ibinigay sa akin. Kaya hindi po ako apektado sa ganyan. 'Di ba? Ano ang ibig ko pong sabihin? Wala man akong followers, at least yung mga kaibigan ko, matataas ang followers. Hindi ako naiinggit sa ganyan. Actually, proud ako at masaya. Masaya ako na may mga kaibigan ako na nag-stay at nag-choose na mag-stay sa tabi ko sa kabila ng pagkaka-demolish ng Facebook account ko. Having a true friend is more important than having a large amount of followers pero lahat naman peke. Mas gugustuhin ko na ang mga nagfa-follow sa akin, bagamat maliit, ay mga totoong tao sa akin, kesa naman sa ang dami mong followers pero ang lahat naman ng yon ay hindi totoong kaibigan. Mas gugustuhin ko na walang manood sa akin kaysa panoorin ako ng isang damukal na tao pero lahat naman ay bashers ko. Masaya ako for what I have. Masaya ako sa cycle ng friends ko. Masaya ako sa kung anong grupo na meron ako. They're still loving me. Hindi nagbago yung pagtingin nila sa akin. Kung paano nila ako tratuhin, ganun pa din. At binibigyan pa nga nila ako ng mga inspirational message na Sanrio, kaya mo yan. Naniniwala sila sa kakayahan ko, masaya na ako doon. Napakasimple lang ng kaligayahan ko. Sabi ngayon ni Rico Alas Orosa, kawawa si Sanrio, mawawalan ka ng sponsors. Kawawa si Sanrio, mawawalan ka ng sponsors, mawawala yung mga nagbibigay sa iyo ng mga libro, mawawala yung mga tumutulong sa iyo. It's okay. Hindi ako naging CFD for the sponsors. Ang buhay ko ay hindi umiikot sa material na bagay. Dahil sa simula pa lang, nagsimula din naman ako sa wala. Kaya, walang bago sa akin kung mawalan man ako. Kasi doon naman ako nahubog sa pagiging wala. Walang sponsors, walang magbibigay ng books, it's okay. May mga friends ako na pwede kong sandalan. May mga nanay ako
sa spiritual na gawain na pwede kong sandalan. At naniniwala ako sa God will provide. Kaya ako, kahit ilang ulit, halimbawa tumaas ulit ang followers na to, tong FB ko, at ma-abolish, it's okay. Actually, it's okay not to be okay. Lahat naman ng tao ay dumarating sa sitwasyon o sa pagkakataon na hindi ka okay. And it's okay. Hindi normal kapag lagi kang okay. You are not a person if you are always okay. That's why it's okay not to be okay. And having a small followers sa ngayon, dahil 4 days pa lang akong 4 days pa lang tong Facebook ko, dahil konti pa lang ang mga nagpa-follow sa akin, konti pa lang yung nakakaalam ng Facebook account ko, it's okay. At least naranasan ko kung ano ang pakiramdam magkaroon ng followers. Lord, thank you. Thank you for letting me to experience na magkaroon ng mataas na followers. Thank you, Lord, dahil pinaranas mo sa akin na ganito pala yung feeling. Ang taas ng followers ko, 19,000. And having a huge amount of followers is not okay. Hindi siya masaya talaga sa pakiramdam. Being famous, being popular, in front of many people, it is not actually a good feeling. Hindi siya masarap. Hindi siya maganda para sa akin yung sumikat ka. Hindi, kasi lahat ng tao, meron sila laging ine-expect sa'yo. Kung paano ka maglalatag, kung paano ka magla-live, kung ano ang ipopost mo. Ang mga tao laging maghahanap ng buta sa'yo kung paano kanila ibabagsak. Kaya hindi siya maganda. Kahit tanungin nyo yung mga may matataas na followers dyan, hindi siya maganda sa pakiramdam. Tignan nyo si Andy Eigenman. Si Andy Eigenman ay nasa spotlight ng showbiz. Pero pinili ni Andy Eigenman na manirahan sa payak at simpleng buhay. Bakit? Dahil ang showbiz, sabi ni Andy Eigenman, is a very toxic business. Ang daming mga sikat na artista na nag-suicide. Hindi po ba? Maraming mga sikat na artista ang nag-suicide. Maraming mga sikat na artista ang nalulung sa drugs because of the popularity. Kasi hindi siya sa lahat ng pagkakataon ay nakakatulong sa tao na porket sikat ka, magkakaroon ka ng maayos na buhay. No, hindi ganoon ang mentality ko. Michael Jackson, sa sobrang dami ng pera, sikat. Tignan nyo ginawa sa itsura niya. Sa United States, ang daming mga famous celebrity na dahil uhaw na uhaw sa kasikatan, they sell their souls into Illuminati. They became satanic. And when they discover the love of Jesus Christ, ano nangyari sa kanila ngayon? Naghihirap at nagsisisi. At least ako, hindi man nawala man yung spotlight sa akin. At least wala akong pinagsisisihan doon. Bakit? Masaya akong nawala yung Facebook ko kasi napasaya ko yung gumawa nun sa akin. Yun lang naman yung gusto ko yung mapasaya ko yung mga tao. So kung sino man yung nang walang yan sa FB ko, sa Facebook ko, at sa tingin niya ay masayang-masaya siya sa ginawa niya, masaya ako para sa kanya. Kasi kung ang pagkaka-take down ng Facebook ko ay nagdulot ng kaligayahan sa maraming tao, I'm happy. Na sana maulit-uli yung pagte-take down sa Facebook ko. Sabi ng mga Catholic, nagchat sa akin, nagpi-PM sa akin, na San Rio, masayang-masaya yung mga INC sa pagkaka-take down ng Facebook mo. Well, for me, it's a blessing. Bakit? Masaya kasi yung mga Protestant ngayon. At masaya rin ako para sa kanila. At dapat nila akong pasalamatan. Dahil naging masaya sila dahil sa akin.
ganong paraan ko tinitignan ang buhay. Hindi naman kasi ako selfish na tao na lagi kong isasaalang-alang yung sarili kong imahe. Lagi ko dapat isaalang-alang yung sarili kong kaligayahan. Hindi kasi ako ganon. Ang lagi kong tinitignan dito, yung mga kasama ko at nakakasama ko. Kaya nga maraming nagtatraidor sa akin eh. Dahil masyado ko silang nai-spoiled. Sabi nga ng friend ko, no, si Kuya Axer, na Sanrio, ikaw na nga yung may malaking naitulong, ikaw pa yung trinaydor. Kasi masyado mong inispoil. Kaya lapitin ako ng traidor. Kasi nga, kapag ako naging kaibigan, ini-spoil ko talaga yung mga kaibigan ko. At kung sakali mang trinaydor nila ako, hindi ko na kinakailangan pang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko na lang sila kinakausap. Tinatanggal at pinuputol ko na lang yung ugnayan. Ang maging masaya ka sa isang tao na nasa hindi magandang sitwasyon ay hindi yon kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Hindi matatawag na lingkod ng Diyos ang isang tao na nalulugod sa ikapapahamak ng isang tao. Hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos ang magalak ka dahil may nakikita kang nahihirapan. Pagdating naman sa aral, kung aral ang usapan, nawala man ng Facebook account ko, hindi naman nawala yung talino ko. And God decided na ma-abolish ang Facebook account ko because God wants me to do something new for His ships. Gusto kasi ni Lord, yung paraan ng pagtingin ko sa positibong perspective, sa pagkaka-abolish ng Facebook ko, ang pagtingin ko dyan is, gusto ni Lord kasi na gumawa ako ng bagong konteksto para sa mga tupa niya. Maglatag ako ng mas matured, maglatag ako ng mas malalim na aral patungkol sa simbahan. Never po ako na naging dependent dahil po sa taas ng views. Kaya ko pong gumawa ng paraan yan kung gugustuhin ko. Pwede akong makiusap sa mga kaibigan kong Katoliko na may matataas na viewers na baka kung pwede paki-refer sa mga Katoliko. Pwede ko pong gawin yan, pero hindi ko yan gagawin. Never ko pong gagawin na gamitin yung mga kaibigan kong matataas ang followers para lang pasikatin ulit yung sarili ko kasi ayoko na pong sumikat. Ayoko na po, sa totoo lang, ayoko na pong makilala dahil nakakatroma. Kung ako lang po ang tatanungin ninyo, yan po ang isa sa desisyon ko. Ayoko na pong makilala. Nakakapagod, nakakatroma, nakakatakot. At ang pagkakabuo ng Facebook ko, bagamat ako'y nagsisimula ulit, ito ay iniaasa ko sa kalooban ng Diyos. Thy will be done. Kung ang tao ay tumatak ako sa kanilang mga isip, kung ang mga tao ay talagang minahal ako, hahanapin nila ako. At naniniwala naman din ako dyan, na minahal ako ng maraming Katoliko. At alam ko nga hanapin nila ako. Yung sinasabi ng mga INC na Sanrio, kawawa ka ngayon. Paano ka ngayon mabubuhay? Sino pa ang tutulong sa'yo? Sino pa ang susuporta sa'yo? Naniniwala ako that God is a good provider. My God is my provider. He will make a way to provide all the things that I need sa mga panahon na kailangan ko. Ang faith ko ay hindi nagigiba dahil lang sa Facebook account. Ang faith ko ay hindi nangihina dahil lang sa wala kong followers. Ang faith ko ay kahit kailan hindi ko yan pagdududahan dahil lang sa wala sa aking nanonood. My faith is 100% na nagtitiwala sa Diyos. I can pray the Holy Rosary and ask the intercession of Virgin Mary na tulungan niya po ako. Tulungan niya ako kung paano ko ipapakilala sa mga tao ang aral ng simbahan. Pwede akong magdasal
And I know that the power of God, it is nothing is impossible. Yung mga gumawa sa akin na para ma-take down ng Facebook account ko, ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Hindi naman kasi siya natutulog. Maaaring masaya siya ngayon, o sila kung sino man sila, maaaring masaya sila ngayon sa ginawa nila dahil meron silang kinuha sa akin na napakahalaga. At I know na mararamdaman din nila yon. For them to understand na mali yung ganon. Ipararamdam sa kanila ng Diyos kung ano ang pakiramdam ng mawalan para maintindihan nila kung ano ang pagkakamali na ginawa nila sa akin. At sana yung kukunin sa kanila na isang bagay man o tao man, sana hindi ito magbunga ng matinding pagsisisi sa kanila. Kasi ako, yung kinuha nila sa akin, yung Facebook account ko, hindi naman ako nagsisi. Hindi rin naman ako nagluksa. Nakitaan niyo po ba ako ng pagluluksa? Hindi po ba't wala? Kasi unang-una, ang pinapakita ko po sa inyo at pinatutunayan ko sa inyo na wala po akong pakialam sa mataas na followers ko. Hindi po ako nakikipagpagalingan sa mga Katoliko na pataasan tayo ng followers. Kasi kung yun ang motibo ko, hindi sana nalulungkot ako ngayon. Hindi po ako ganun klaseng Katoliko. Masaya ako kung anong meron sa akin. Kung sakaling may kukunin, kung sakaling may mawawala, madali ko po siyang natatanggap. Kasi yun po yung kalooban ng Diyos na dapat mangyari sa akin. At wala po akong pinagsisisihan doon. Masaya ako sa kung anong meron ako. Masaya ako sa kung anong mga kaibigan na meron ako. Masaya ako sa kung ilan ang nanonood sa akin. Masaya ako dahil may mga kaibigan na tapat sa akin at nanatiling tapat hanggang ngayon. Ako, si Sanrio, kaliwat kanan po ang magiging live debate ko kahit maliit lang ang followers ko. Kesa sa mga tao, lalo na't sa mga iglot, na matataas nga ang followers nyo, hindi nyo naman kayang lumaban ng live debate. Katulad na lang ni RMG Aguila. May mga followers si RMG Aguila na panay atake sa Catholic Church. Ako na wala akong followers pero hinahamon ko siya ng live debate, takot naman siya sa akin. Aanin ko yung mataas na followers kung hindi mo naman kayang ipaglaban ang faith mo ng lantaran. Mas nanaisin ko na magkaroon ng mahina at mababang followers pero kaya kong lumaban ng live debate. Kahit na mababa ang followers ko na sinasabi ng mga iglot at nagpepiyesa sila ngayon, it's okay. Because I am still the most viewed debater sa Russia TV. It's okay because I am the most viewed debater sa Debaters Convention. It's okay because I am the most viewed debater sa Bring It On Dialogue platform. It's okay na mababa ang followers ko, na wala akong followers because I am the most viewed debater sa In Defense of Truth. I can defend the Catholic Church with might, with wisdom na guided by the Holy Spirit. I can defend my church confidently. It's okay. It is not actually a problem having a small followers. As long as a person, being a person, hanggat alam ko na kaya kong i-defend ang Catholic Church, okay lang yon. Ang pagiging CFD ko, bagamat wala akong papel, kahit na wala akong papel, kahit na wala akong org, ako ay kinikilala ng mga sikat na platform debating, ng mga sikat na debating platform sa Pilipinas na isa sa magagaling na debater ng Catholic Church. It's okay. Confident ako sa sarili ko that these people na nakafollow sa akin before, they will find me. Hahanapin nila ako. Confident ako that God's presence will move in every heart sa mga Katoliko. And I always pray the Holy Rosary. I always ask the intercessions of Virgin Mary na, Mama Mary, tawagin mo yung mga hilaw na Katoliko. Kailangan nila ako. Maaari na
na ang Facebook ko before na may 19,000 followers, talagang niloob ng Diyos. Just like Judas Iscariote. Hindi ba? Si Judas Iscariote, bagamat si Christ ay nasa tugatog ng pangangaral at marami na siyang naaakay na mga Hudyo na naging Kristiyano. Pero nung time na yon sa kanyang tugatog na pangalan ni Kristo, ano bang ginawa ni Judas Iscariote? Binagsak si Kristo at ipinapako sa krus. Ano ang naging bunga? Salvation. Nagalit ba si Christ kay Judas Iscariote? No. Kaya nga may halik ni Judas, di ba? Ganon din ako. May dahilan kung bakit nawala yung Facebook account ko na may mataas na followers. Maaari na pinatanggal na ng Diyos yon, niloob ni Lord na mawala yon para magsimula ako ulit, para baguhin ang image ko sa mga mata ng mga CFD organizations na ang tao ay pwedeng magbago, pwedeng matuto, pwedeng mag-matured, pwedeng baguhin ang image. Ang pagkawala ng isang bagay ay pasimula ng pagbabago. Ang pagkawala ng isang bagay ay pasimula na may plano ang Diyos sa'yo na ito ang dapat mong gawin. Katulad ng Catholic Church. The Catholic Church, it was founded by Jesus Christ and built in Jerusalem. But look, nagkaroon ng pagbabago. Ano yung pagbabagong ito? Na yung church na which is built dun sa Jerusalem, sa Caesarea Philippi, di ba? Dun yun na tinatag sa Caesarea Philippi. Yung Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Doon itinatag ang Catholic Church sa Jerusalem. Pero nagkaroon ng pagbabago. Anong pagbabagong ito? Ang church na nasa Jerusalem, inutos ni Kristo sa mga alagad na ito ay ilipat sa bayan ng Roma. Sa kalagitnaan ng pamamahinga ni San Pablo, nagpakita si Kristo sa kanyang pangitain at siya'y nagwika, Pablo, kung ano ang ginawa mo sa bayan ng Jerusalem, yan din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. Na naging dahilan kung bakit ang mga apostol at mga alagad ay naglakbay at lumisan sa bayan ng Jerusalem para mapunta at matunton ang bayan ng Roma dahil inutos ni Kristo na doon itatatag ang kanyang iglesia. Muling itatatag. Na naging dahilan at nagbunga ng pagkaka-convert ng maraming mga pagano at sila ay naging Kristiyano. May plano ang Diyos sa bawat nangyayari sa buhay ng tao. Bakit kinakailangan pa na ilipat ang iglesia sa bayang nagkakabunga? Doon naman niya tinatag yun. Lalabas mahina pala si Christ. Diba? Lalabas si Christ napakahina. Ang sabi ni Christ, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit ililipat mo sa bayang nagkakabunga? Sa mahina pala yon? Hindi. Kaya ipinalipat yon ni Christ sa bayang nagkakabunga, which is Rome, para lumaganap ang Christianity sa bayan ng mga Hentil. Hindi lalaganap ang Christianity sa bayan ng mga Hentil, which is tayo, na hindi Hudyo. Hindi lalaganap ang Christianity na yan kung nakakulong lang sila sa Jerusalem. Ganon din ang perspective ko sa pagtingin kung bakit na-abolish ang Facebook ko. Na maaari na sinadya na rin ng Diyos na mawala yon dahil may mga post din kasi ako doon na against sa mga Katolikong kapanalig ko. 'Di ba? Kilala nyo ako na whether you are a Catholic or not, as long as hindi ako pumapabor sa aral, ipopost ko yan. 'Di ba ganoon ako? At nakita at nasaksihan ninyo kung paano ako nakipaglaban sa mga kapwa Katoliko ko. Nasaksihan ninyo kung paano ako nakipaglaban aral sa aral.
At maaari na niloob to ng Diyos na alisin yung old Facebook account ko para hindi na rin mabasa ng iba't ibang mga Katoliko yung mga naging presentations ko dyan kasi pwede silang mabuli. Na which is yun yung sinasabi siguro sa akin ni Lord na, Sanrio, be gentle sa mga Catholic. Be gentle, Sanrio, sa mga kapanalig mo. Ibahin mo na yung way mo. Ibahin mo na yung style mo sa pakikipag-debate. Bagamat nakakalungkot kasi syempre nandoon lahat ng pinaghirapan ko mga videos. Andun lahat yung mga memories ko, hindi ko na rin nakuha yung mga pictures ko, ang dami kong pictures pa naman doon. Bagamat hindi ko na siya na-recover, hindi ko na nakuha, I am still thankful to the Lord na kahit nawala yung Facebook account ko, hindi niya ako binigyan ng sakit. Hindi niya ako binigyan ng pakiramdam na magalit. Hindi niya ako hinayaan na magsisi. Hindi niya ako hinayaan na bagamat ang konti ng followers ko, hindi niya ako hinayaang manlamig. Bagkus lalo niya pang pinatatag ang faith ko. Lalo niyang sinasabi sa akin ng Diyos at isinisigaw sa tenga ko na, Sanrio, susubukin kita, kaya mo pa bang bumangon at lumaban para sa akin? Yan kasi yung nararamdaman ko na parang sumisigaw ang Diyos sa akin, sumisigaw ang mga anghel sa kalangitan. Nagsasalita sa akin si Birhing Maria na, Sanrio, ngayong walang-wala ka na, kaya mo pa bang tumayo at lumaban para sa simbahan? And I am 100% confidently nasasabihin, yes, my Lord, I will still defend the Catholic Church, meron man ako o wala, dahil yan ay ipinangako ko sa inyo. May nanonood man o wala, I will continue my journey pagdating sa simbahan. Hindi ako matitinag kung may manonood man sa akin o wala. Magpapatuloy at magpapatuloy akong lalakad. Magpapatuloy at magpapatuloy akong ipagtatanggol ang mga kapanalig kong Katoliko sa mga Protestanteng walang alam. Magpapatuloy ako sa misyon na ibinigay sa akin ng Diyos. Sinasabi nila sa akin, Sanrio, wala nang tutulong sa'yo. Pag may kailangan kang libro, pag may kailangan kang mga ilaw, para dyan sa pagla-live mo, sino pang tutulong sa'yo? Wala ka ng followers. It's okay. Ang mga taong ito, hindi sila ang provider ko. My provider is my God. The God is my provider. Kung nagawa ng Diyos na tawagin sila para ako'y tulungan sa mga sitwasyon na hirap ako, magagawa ng Diyos na tawagin sila ulit. Dahil ang mga taong tumulong at sumuporta sa akin, Diyos ang nagdikta, Diyos ang nagutos, at naniniwala ako sa pamamagitan ng mga taong ito na sumusuporta sa akin, si Kristo ay nasa kanila. Kaya lahat ng mga sumusuporta sa akin, hindi ko tinitignan sila bilang isang normal na tao. Lagi ako nagpapasalamat, Lord, salamat, alam kong ikaw yan. Hindi mo ko pababayaan. Kaya kahit na nawala yung Facebook account ko at winalangya, winalangya ng mga demonyo, nagpapasalamat ako kay Lord. Dahil ang ipinaramdam niya sa akin ay tapang. Hindi ako nagkaroon ng panghihinayang na pakiramdam, galit na pakiramdam, asar na pakiramdam. To be honest, mas galit pa yung mga kaibigan ko kesa sa akin. Ako natatawa ko, pinagtatawanan ko yung sitwasyon ko, sa totoo lang. Pero yung mga kaibigan ko, galit na galit. Sabi ko nga, Facebook ko yung nawala, bakit ba galit na galit kayo? Ako nga nakangiti masaya. Kasi, isang malaking hamon to sa akin and I love challenges. Gustong-gusto ko yung na-challenge ako. Yan yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon para magpatuloy, para mas lalo kong galingan. Sa pagkakataon na ako ay hirap, sa pagkakataon na ako ay pakiramdam ko ay mahina, tinitignan ko ang sarili ko dyan na hinahamon mo ba ako?
Kapag nangihina ako na pakiramdam, hinahamon ko yung pakiramdam ko na itong pakiramdam ko na napanghihinaan ako, hinahamon mo ba ako na hindi kita kayang talunin? I was always trying to overcome my weaknesses. Araw-araw kong nilalabanan ang mga kahinaan ko. At yan ang nagpapalakas ng loob ko, ang pagiging mahina ko. Kung bakit ako fighter, kung bakit nakikita nyo sa akin napaka-confident ko pa rin, dahil mahina ako. Ang mga negative feelings ko, ang mga weaknesses ko, they are the reasons why kung bakit ako lumalaban ngayon. Wala akong pakialam kung ikumpara nyo ko sa ibang mga kaibigan ko dahil may mataas na followers. At least ako naranasan ko yon. Yung mga nagsasalita kaya, naranasan kaya nila yon. Naranasan kong magkaroon ng 1 million views sa iba't ibang mga content creator. I've experienced na magkaroon ako ng views, ng live views, ng libo-libo. Naranasan kong magkaroon ng mga 100,000 views. Naranasan ko na naman yung pakiramdam na yan eh. So bakit naman ako manghihinayang kung sakaling na-abolish yung 19,000 followers ko? Ang mahalaga, ipinarana sa akin ng Diyos kung ano yung feeling na yun. And that is enough. Napaka-greedy ko naman kung ang pagkakaroon ko ng hinanakit ay dahil lang sa followers. I am not defending the church because of the followers. I am not defending the church because of the views. I am defending the Catholic Church because I am a Catholic. Yan ang dahilan kung bakit ako naging defensor. Hindi dahil sa gusto kong sumikat, hindi dahil sa gusto ko na marami akong followers, hindi dahil sa maraming nanonood sa akin, hindi dahil sa kilala ko ng mga sikat na grupo katulad ng Punto por Punto, ng Jando Page, ng Debaters Convention, ng Russia TV, ng Bring It On Dialogue, ng In Defense of Truth. Hindi po ako dumedepensa dahil sa mga ganyan. Being a Catholic faith defender, I defend the Catholic Church because I am a Catholic and that is my duty. Being a Catholic, ang ipagtanggol ang simbahan. At kung sasabihin ninyo na, nakakaya si Sanrio, yung mga kaibigan, kukulang yung followers mo kumpara dun sa mga kaibigan mo, it's okay and I am proud and I am happy na may mga kaibigan ako na matataas ang views na kapanalig ko mismo na tinatangkilik ng mga kapwa ko Katoliko. Pinapalakpakan ko yan. I never, ever compete sa mga kapanalig kong Katoliko para makipagpataasan ng followers. Hindi po ganyan ang ugali ko. Hindi ko po ugali na kapag nakakakita ako ng Katoliko na umaangat, ay hihilahin kong pababa dahil inggit ako, no. Ang lagi kong ipinararating, no, sa mga Katoliko, lalo na may mga Katoliko talaga akong nakakalaban sa aral lang. Sa mga stand lang ako lumalaban. Pero kahit nasabihin ninyo na may mga Katoliko akong nakalaban, pinapalakpakan ko yan kapag nakikita ko silang nag-i-improve. Dahil ang tagumpay ng kapanalig kong Katoliko, tagumpay ko din kasi Katoliko siya, Katoliko ako. Masaya ako na makita ko yung mga kapwa ko Katolikong nagtatagumpay. Bakit? Kapanalig ko yan, pride ko yun. Ang mga Catholic faith defenders na mga sikat at magagaling, they are my pride. And I'm so happy. And I'm so grateful to be Catholic kasi ang daming magagaling. Kaya it's okay for me na konti lang ang followers ko. It's okay for me na sinasabi nila, hindi ka na sikat, Sanrio. I'm so blessed. I'm so blessed na hindi na ako sikat. I'm so blessed na sinasabi nilang hindi ka famous, Sanrio. I'm so blessed because now, I'm at peace. Mapayapa po ang isip ko ngayon, nabawasan yung mga bashers ko. Aanhin ko yung 19,000 followers ko before. Kung ang bawat paggising ko may pagbabanta sa buhay ko. Aanhin ko yung 19,000 followers ko before.
Kung ang bawat pagdilat kong may magmumura sa'yo na sasalubong, aanhin ko na nagkaroon nga ako ng 1 million views. Kung marami naman akong basher sa Facebook ko. 100,000 sikat si Sanrio sa iba't ibang mga debating platform, aanhin ko yon. Kung maraming nagagalit sa akin. Di bali ng ganito, nakakaunti, pero at least mapayapa. Sa buhay ng tao, hindi sukatan yung pagkakaroon ng maraming nakakakilala sa'yo. Sa buhay ng tao, hindi sukatan yung dami na sumusubaybay sa'yo. Sa buhay ng tao, hindi sukatan kung mayaman ka, kung maganda ka, kung meron kang mga magagarang damit, kung magaganda yung mga bagay na meron ka, hindi po yun ang sukatan. Sa buhay, ang unang-una dapat meron kang peace of mind. Aanhin mo yung sikat ka nga, pero may anxiety ka. Ang taas nga ng followers mo, pero may depressions ka. Ang dami mong taga-subaybay, pero hindi ka masaya. Hindi yun worth it para sa akin. Kung ang pagkakaroon ng mataas na followers ay maglilid para mapadali ang buhay ko, Lord, kunin nyo na lang yung followers ko. Ibalik nyo ako ulit sa zero. Kung ang pagkakaroon ng matataas na followers ay maglilid sa akin para magkaroon ako ng anxiety, sakit na depressions, Lord, inyo na yung followers ko, ibalik nyo ako sa simula. Magsisimula na lang ako ulit. I always protect my space. Siguro yun yung isa sa natutunan ko nung na-take down yung Facebook ko. Pipiliin ko yung mga taong papasok sa buhay ko. Dahil yung mga taong papasok sa buhay natin, sila yung mga taong gaganap kung ikaw ba ay magiging masaya o hindi. Siguro, mas lalo akong naging matalino ngayon. Mas lalo kong iniisip na ang mga tao ba na ito ay magdudulot sa akin ng kabutihan? Magdudulot ba ng mabuti tong mga to? Mas lalo akong naging maingat. Mas lalo akong naging matalino yung na-take down yung Facebook ko. At mas lalo kong naunawaan na si God binibigyan ako ng pagkakataon na itama yung mga nagawang pagkakamali ko sa nakaraan. At dahil hindi na nag-e-exist ang Facebook account ko, hindi na makikita ng mga tao, makakalimutan na rin ng mga tao yung mga bad experiences din nila sa akin. Dahil alam nyo naman na masakit akong magsalita. Napaka-direct ako. No, wala akong etchos pa nagsasalita, which is hanggang ngayon naman paman din. Pero ngayon, mas lalo kong naintindihan na kapag magpe-presentation sa Rio, dapat yung malinaw. Hindi yung agresibo, hindi yung galit, hindi yung sumisigaw ka. Siguro mas maganda kung mas magmamatured ka. Kasi yung point mo lang naman dyan sa Rio as being a CFD is to explain at ipaunawa sa mga Katoliko kung ano ang stand ng simbahan. Na ang talino ay hindi nakikita sa taas ng tono. Na ang talino ay dapat alam mo kung paano mo maipapaliwanag ang isang presentasyon sa maayos na paraan. Dahil alam nyo naman po na nagsimula ako sa napaka-informal. At ngayon ay tinuturuan ako ng Diyos kung paanong maging maayos yung paglalahad ko ng mga presentasyon pagdating sa turo ng simbahang Katolika. And I'm so happy for that. Nung nawala yung Facebook account ko, malaki ang binigay sa akin ng Diyos na karunungan para mag-matured. Malaki ang binigay sa akin ng Diyos na pangunawa kung paano ako makikipag-usap na ngayon sa tao. Malaki ang tinuro sa akin ng Diyos kung paano ako makikipag-usap sa mga Katolikong nambabasyakin. Sa mga Katoliko na nagsinasabing mali ka. At kung sakaling mali ka, tinuruan ako ng Diyos na magpatama ka sa Rio.
Maraming nabago sa akin na mga ugali na hindi tama bilang isang CFB. At masaya ako sa mga natutunan ko na 'yon. At kahit na ako ay nagkaroon ng mga hindi magagandang asal sa harapan ng social media, napaka-bless ko naman. Kasi ang mga kaibigan ko ay hindi ako iniwan. Bagamat bahagi sa buhay ng tao na may tatraydor sa'yo, pero mas malaki pa rin ang bahagi ng mga kaibigan ko na nananatili sa tabi ko. Na nagpapakita sa akin na ako ay kamahal-mahal na tao, sa kabila ng marami kong kahinaan at kapintasan. Masaya ako sa mga kapanalig ko. Sa mga sinasabi ng mga sulpot na Sanrio, mas mabango ngayon, mas gwapo ngayon si Hamski Ray kaysa sa'yo, wala ka na kasing followers, tae ka na. Sabi ng mga iglot, tae ka na Sanrio, mas pogi ngayon si Hamski Ray kaysa sa'yo. Well, it's a blessing. Bakit? Yung kagwapuan ni Hamski Ray, sino ba nag-e-enjoy? Siya ba? Ako. Yung sinasabi ng mga iglot, na Sanrio, tae ka na ngayon, mas mabango na sa'yo. Yung mga kapanalig mong matataas ang followers, sino bang nag-e-enjoy sa kabanguhan nila? Ako. Bakit ako yung nakakaamoy? Hindi ba pag nagpabango ka, pag tumagal ba naaamoy mo pa ba rin yung bango mo? Di ba? Hindi. So, sino nakakaamoy ng mga bango nila? Ako. Ako pa rin na nagbe-benefits nun. Para lang yung para lang yung tao na trabahador sa isang malaking mansyon. Sino ba ang nag-e-enjoy sa ganda ng mansyon? Yung may-ari o yung trabahador? Di ba yung trabahador? Bakit? Maaaring yung may-ari umuwi lang dun sa mansyon na yon twice a week. Aba, mas nag-e-enjoy yung tagtatrabaho dun sa mansyon na hindi may-ari. Bakit? Kung isang taon siya nandoon sa mansyon na magandang-maganda, isang taon niyang na-enjoy ang ganda ng mansyon. Ganon din ako. Kung sinasabi nila na mataas ang followers ni Christian Ray Garcia, mataas ang followers ni Hamski Ray, mataas ang followers na ngayon ng mga iba't ibang kapanalig ko, sino ba mag-e-enjoy? Aba, ako. Bakit ako mag-e-enjoy? Mga kaibigan ko, sikat. Diba? Para lang yan, parang pakiramdam lang yan na nagkaroon ka ng kaibigang artista. Bagamat hindi ikaw yung artista, pero proud ka. Na hello, di ba? Barkada ko si Marian Rivera. Bagamat hindi mo nararamdaman yung pakiramdam ng kasikatan ni Marian Rivera, pero you are proud. Because your friend is famous. And I am proud na meron akong mga sikat na kaibigan. Proud ako sa kanila at never akong maiinggit sa kanila. Bakit? Kasi pinaghirapan nila yun. Pinaghirapan nila mapunta sa ganun klaseng sitwasyon. Kung nagkaroon man ako ng 19,000 followers, pinaghirapan ko yun at proud ako doon. Kung nagkaroon man ako ng mababang followers, proud pa rin ako. Bakit? May nagtitiwala pa din sa akin. May nag-a-add friend pa din sa akin. Kapag may nag-a-add friend sa akin at nag-a-accept ako, I'm proud. Kasi naniniwala pa din sila sa akin, hindi ako nasira sa kanila. Yung small amount na yon na mga tao, masaya na ako doon. Hindi ko kinakailangan pang pumalo ng libo-libong mga followers para lang sabihing magaling. Sapat na sa akin ang 1-2 tao na nagtitiwala sa akin, masaya ako doon. Ang pagkatiwalaan ka ng tao, malaking bagay na yon kahit hindi malaking bilang. Tatandaan po natin na ang Christianity ay nagsimula sa napakaliit na komunidad. Pinasimula ni Kristo ng mag-isa, nagtawag ng 12 alagad hanggang sa nagkaroon ng mga disipulo. Ganon din naman siguro ako. Magsisimula ako sa umpisa at naniniwala ako na magkakaroon pa rin ako ng mga taong susubaybay sa akin at susuporta. Hindi man siguro biglaan, na hindi naman pwedeng ganon na kaka-abolish lang ng FB ko, pagising ko 19,000 agad. 'Di ba? Syempre may mga tao na hindi aware na na-abolish yung Facebook ko kasi may mga tao na maaari na naging busy na sa work, may mga tao na nanlamig sa simbahan,
or maaari yung amount ng followers ko doon ay mga Protestant din, 'di ba? Maaaring hindi sila naging aware. But for me, hindi ko kahit kailan minamaliit yung mga nagfa-follow sa akin ngayon. Kasi yung mga nagpa-follow sa akin ngayon, alam kong mahal nila ako at napaka-importante nila sa akin. Napaka-importante nila sa akin. At never ko naging basis na ang pagkakaroon ng mataas na followers ay pagpapakita na matalino ka. Marami pong tao na matataas ang followers dahil sa bashers. Maraming tao na matataas ang followers dahil sa gusto lang kumuha ng pansin. Katulad ni Diwata, taas ng followers, di ba? O ano ba siya noon? Addict, di ba? Ngayon, isang sikat na negosyante. May mga content creator na kumakain ng ipis, di ba? Si Boy Tapang na vlogger, content creator. O bago siya sumikat, ano bang ginawa niya? Kumain ng ipis, kumain ng pupu ng aso, kumain ng gagamba. Ang dami niyang naging content nun sa YouTube na naging way para siya ay sumikat. Like what I've said, kanya-kanyang panahon yan. Siguro, yung panahon na tawag neto, nung panahon na hindi pa na-abolish ang Facebook ko, yun yung panahon ko. Di ba lagi ko naman sinasabi sa inyo sa live, kanya-kanyang panahon. Baka sakaling panahon ko ngayon. Ngayon, na mababa yung followers ko, baka hindi ko panahon ngayon. Hihintayin ko ulit yung panahon ko. Siguro ngayon, sinabi sa akin ni Lord na, Sanrio, marami ka nang naitanim at naipunla. Magpupunla ka ulit ngayon. Sa mga bagong tao naman. Kasi syempre, kung meron akong 19,000 followers, sila at sila rin lang ang pinupunlaan ko. 'Di ba? So, sabi ni Lord, Sanrio, marami ka nang naitanim na palay. Marami na silang inaning palay. Magtanim ka ngayon ng pechay. So, naniniwala ako na si Lord ay tatawag naman ng mga bagong followers na nasa Pilipinas, pero hindi na yung followers ko noon, kundi ibang tao na. Na parang sinasabi ni Lord, magsimula ka ulit, Sanrio, ituro mo kung ano yung mga natutunan mo sa doctrines of the Catholic Church. Turuan mo ulit yung mga bagong tao, yung mga bagong tupa na ibibigay ko sa'yo. Hindi po ako kahit kailan panghihinaan ng loob dahil lang sa followers. Hindi po ako ganon kababaw na tao. Alam ko kung paano ko iintindihin ang sitwasyon sa paligid ko. Alam ko kung paano ko uunawain yung ginagawa sa akin ng mga bashers ko. Dahil lagi ko yan hinahanapan ng positibong ideya kung bakit yan nangyayari. Kaya kung iniisip nila na dahil lang sa Facebook account na na-abolish sa akin, ay manghihina ako at manlalamig sa pananampalataya ko sa Diyos, nagkakamali sila. Mas lalo po akong naging masigasig, mas lalo po akong naging matapang. At hindi ko yan susukuan. God gives me a wonderful wisdom. At itong wisdom na binigay ng Diyos sa akin ay dapat kong ibigay sa tao. If God gives you a beautiful face, gamitin mo yung ganda ng mukha mo sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Maliit na bagay lang po yan. Kaya kong pumasok sa iba't ibang platform kung gugustuhin ko para lang magpasikat, kaya ko. Ang dami kong kaibigan na Protestant na sikat, pero hindi ko po yan gagawin. God moves in mysterious ways. Kumikilos ang Diyos sa pamamaraan na hindi natin inaakala. Kung ngayon, ako'y nagsisimula ulit, it's okay. It's okay na mawala yung Facebook ko kaysa sa bawiin ng Diyos yung karunungang ibinigay niya sa akin. Siguro mas kalungkot-lungkot yon, no? Yung mataas ang followers mo pero wala kang utak. So, sa akin, Lord, sige kunin mo na lang yung Facebook ko, wag mo lang akong tatanggalan ng talino. Kasi kailangan ako ng tao.
Hindi ako makakapaglatag ng mga presentations ko, Lord, kung kukunin mo yung talino ko. Huwag mong gagawin yan, Lord. Kasi hindi kita maluluwalhati. Hindi kita madadakila, Lord, kapag nawalan ako ng talino. So, it's a blessing pa rin para sa akin. No? At sa mga nagsasabi na maraming ayaw sa akin na CFD, marami daw ayaw sa akin Katoliko, it's okay. I am not here, once again, to please everybody. Hindi po ako naging CFD para maging sunod-sunuran dahil ito yung gusto nyong makita. Ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng defensor ako ng simbahan. Hindi ko po kinakailangan na magpadikta kung kani-kanino para lang ma-appreciate nyo ako. Gagawin ko kung ano yung obligasyon ko. Gagawin ko kung ano ang trabaho ko bilang defensor. At hindi ko po trabaho na maging sunod-sunuran sa tao. Sa Diyos po ako sumusunod, sa Kanya ako naglilingkod. At ang paglilingkod ko sa Diyos ay ipinapakita ko po sa mga tao. Kaya kung ano man po yung nakikita nyo sa akin, yan po yung pagpapakita ko kung paano ako naglilingkod sa Diyos. At kung ano man ang ginagawa ko sa tao, pagdating sa katuruan ng ating simbahan, yan din po ay pinapakita ko bilang pagsamba ko sa Diyos. Sa Diyos po ako sumasamba, kaya tanging ang Diyos lamang ang pwedeng humusga sa akin. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magdikta sa akin. Kung meron man mga tao na magbibigay ng isang mabuting tagapayo, Diyos na mismo ang pipili nun kung sino ang kakausapin niya para magsalita sa akin. Pero hindi po lahat ng mga nagsasalita sa akin ay pinakikinggan ko. Hindi po lahat na nagsasalita sa akin ay sinusunod ko. May sarili po akong talino at pinipili ko yung mga taong pakikinggan ko. Kaya hindi po ako nawawala ng pag-asa. At katulad ninyo mga kapanalig kong Katoliko, huwag din po kayong mawawala ng pag-asa. Tandaan po natin at lagi nating tatandaan na ang paglilingkod natin ay ginagawa natin sa Diyos, na siyang ipinapakita natin sa mga tao. Hindi na importante kung mataas ang followers mo. Hindi na importante kung marami bang nanonood sa'yo. Dahil ang importante dyan, naglilingkod ka sa Diyos. At ginagawa mo kung ano yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Yun lang ang point doon. At sa mga nagsasabi na they are happy na na-abolish yung Facebook account ko, mas masaya po ako dahil napasaya ko kayo. At sana ikadakila ninyo yung mga nararamdaman nyo na yan. Yung gumawa sa Facebook account ko para mawala ng tuluyan. Kung masaya ka man ngayon at nagagalak ka, maraming salamat dahil ang Facebook account ko ay napasaya ka sa pagpapasara mo. Masayang masaya ako doon. At sinabi ko nga kay Lord, Lord, masaya ako dahil napasaya ko yung tao na gumiba ng Facebook ko. At doon sa gumiba ng Facebook ko, sana pagpalain ka sa ginawa mo sa akin. Hinihiling ko sa Diyos na sana mas lalo kang dakilain ng mga tao, mas lalo kang tumanggap ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Wala akong galit na nararamdaman sa taong gumawa sa Facebook account ko. Isang malaking karangalan para sa akin ang gibain nyo ang Facebook account ko. Dahil ang paggiba nyo sa Facebook account ko ay pagpapakita lamang na isa akong epektibong debatista ng simbahang Katolika. At sa mga sulpot na tuwang-tuwa at nagpapalakpakan dahil na-abolish ang Facebook account ko, masayang-masaya din po ako sa nararamdaman ninyo. Dahil yung mga kaligayahan ninyo sa pagkawala ng Facebook ko ay pagpapakita lamang na nabunutan kayo ng tinik dahil nawala ang Facebook account ko. Yan ay pagpapakita na si Sanrio ay isang epektibong debatista na kahit kailan ay hindi ninyo magigiba. Maaaring maliit pa lamang ang followers ko ngayon, pero naniniwala ako sa binigay ng Diyos sa akin na husay at galing at talino pagdating sa pagtuturo at paglalatag ng aral sa simbahang Katolika. Doble at triple pa ang mga Katolikong kaanib ang yayakap at maniniwala kay Sanrio na kahit isa akong LGBT ay kaya kong ipaglaban at tumindig bilang isang tunay na depensor ng simbahang Katolika. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Mas lalong pinagpatibay ng pagkawala ng Facebook account ko ang pananampalataya ko. Mas lalo akong nag-matured,
mas lalo akong nagkaroon ng mas mataas na hangarin na mas lalong maging magaling. Kapag ang isang bagay na mahalaga sa iyo ay nawala, hindi lang lungkot ang iiwan yan sa iyo, mag-iiwan yan sa iyo ng isang malaking aral na 100% magmamatured ka. Kaya sa akin, kung ang pagkawala ng Facebook account ko ay nagdulot naman sa akin ng malaking aral, nag-iwan siya actually ng malaking aral, inyo na po yung Facebook account ko. Nag-matured po talaga ako ng husto yung nawala yung Facebook account ko. Kasi nakapag-isip ako. Diyan ako nakapag-isip kasi syempre hindi na ako sumasagot ng mga comment. Hindi na ako kaliwat kanan na binabato-bato mga mapaprotestante, mapakatoliko, binabato ko, Sanrio, ganito ka, Sanrio, ganyan ka. Hindi na ako nakakapag-isip. Dahil araw-araw akong lumalaban, araw-araw kong pinagtatanggol ang simbahan, hindi na ako nakakapag-isip para mag-matured. Dahil ang nasa isip ko lang is dumepensa. Pero yung nawala ang Facebook account ko at napahinga ang isip ko, marami akong mga gunita na na-realize at marami siyang pina-realize sa akin. At tong realization na to, sa pagkaka-abolish ng Facebook account ko, ay nag-iwan sa akin ng isang malaking karunungan na kaya pala. At naintindihan ko kung bakit nangyari yun. At wala po akong pinagsisisihan doon. Kung titignan po ninyong maigi, 4 days pa lang, bago ma-abolish ang Facebook ko, dinudumog na ako ng Protestant. To think I have only 18 followers. Tignan nyo po yung mga comment section. Sa 18 followers na yan, tignan nyo po ang comment section ko, namumulaklak na ng tao. What more pa, pag tumagal yan ng 1 year ang Facebook account ko. Kaya ako, hindi po ako natatakot at hindi ako nalulungkot dahil alam ko nga hanapin ako ng tao. Alam ng mga tao kung paano ako lumaban sa maling aral. At ang hinahabol sa akin ng mga tao, hindi naman yung pagiging Sanrio ko. Ang hinahabol sa akin ng tao, ang hinahabol sa akin ng mga Katoliko yung pagiging CFD ko. Kaya ako minamahal ng tao dahil isa akong CFD at gusto nila yung pagiging CFD ko, hindi dahil ako si Sanrio. Hindi naman ako ang gustong mapanood ng mga tao eh. Ang pinanonood sa akin ng mga tao, presentations ko. At sa dami ng Katolikong nagmahal sa akin, sigurado ako 100% hinahanap nila ako ngayon. At naniniwala ako na ang Diyos mismo ang maglilid kung nasan ako. Na nandito si Sanrio, pumasok ka. Naranasan ko na po at naramdaman ko na mahalin ng libu-libong mga Katoliko. Naramdaman ko lahat ng pagmamahal nila. Kaya walang imposible na hindi nila ako mahanap. Dahil ang pagmamahal na yan na ibinigay sa akin ng mga Katoliko, ang siyang magiging daan para hanapin nila ako. Facebook ko lang po ang nawala. Pero hindi po nawala dyan ang pagmamahal sa akin ng mga Katoliko. Kaya hindi ko po yan pinanghihinayangan. And besides, yung old Facebook ko naman, punong-puno po ng toxic yun. But this time, itong Facebook na to, which is kung anong meron ako, ay gagawin kong healthy at malinis. Pipilitin ko at sisikapin ko na wag manita ng mga kapanalig ko. Not unless talagang maling-mali na. Pero yung mga maliliit na bagay, hindi ko na yan papansinin. Siguro iaasa ko na lang sa ibang Katoliko na sila na yung sumita. Kasi noon talagang mapagpuna ako kahit maliliit na bagay, di ba? Ngayon hindi na. Pag meron ako nakita na mga maliliit na bagay, bahala na yung ibang mga bahala na yung ibang Katoliko ang sumita sa kanila. Wag lang yung malalaking bagay, yung katulad na hindi ka CFD. Kapag wala kang papel, yun, mga ano kasi yun eh. Malaking issue yun. Pag mga medyo mabibigat, syempre ipopost ko pa din para maitama. Pero yung mga basic lang na
na accusations, katulad ng sasabihan na kung Sanrio, hindi ka magaling, o yung debate mong to, hindi ko nagustuhan, siguro hindi ko na po papansinin yun. Kasi yun din ang natutunan ko, na bawasan ko din siguro yung pagiging defensive ko sa mga negative comments ng mga Katoliko. Yun, siguro ayun yung babawasan ko, yung masyado na akong defensive sa pambubuli ng mga Catholic sa akin. Siguro natutunan ko yung piliin ko yung papatulan ko. Piliin ko yung bibigyan ko ng atensyon. Kapag alam mo naman na low class at walang quality, hindi ko na yan papansinin. Kasi marami pong mga Katoliko na na-realize ko din na hindi ko naman talaga sila bashers. Ginagamit lang nila yung pangalan ko para pag-usapan sila ng tao. Marami po akong napansin dyan, yung na-abolish na yung Facebook ko habang nag-iisip ako kung ano ba yung dapat kong matutunan. Kasi ganun ako nawala yung FB ko, ano ba yung dapat kong matutunan dito? Ano ba yung mga nangyari sa akin na hindi magaganda at ano rin ba yung mga hindi magagandang nagawa ko? At ano ba yung mga dapat kong baguhin dito? Ano ba yung mga kinakailangan kong baguhin? Kaya yun yung isa sa naisip ko na hindi naman actually lahat ng Katoliko galit sa akin. May mga Katoliko lang na sumasawsaw sa pangalan ko para lang may mapag-usapan sila. Or may mga tao na kapag nakikita nila yung isang Katoliko na nagkakaroon ng achievements, hindi natin maaalis yun, may mga tao talagang naiinggit. May mga tao talagang naiinggit at dapat ko yung tanggapin. Na kapag ang isang tao pinasukan ng inggit, sisiraan ka sa mga ibang Katoliko. Kasi yung kinalalagyan mo, yun ang gusto niyang kalagyan. At para makalagyan, para siya yung mapunta dun sa lalagyan mo, sisiraan ka niya sa ibang mga tao. Na ganito si Sanrio, ganyan si Sanrio, kasi ayaw kanyang mapunta doon sa kalagayan na kung saan gusto niyang marating. Kaya naiintindihan ko na po yun ngayon, na dati hindi ko rin siya naiintindihan na kapag ako binash ng Katoliko, pag ako binuli ng Katoliko, defensive agad ng Sanrio, magagalit agad ng Sanrio. Na hindi ko siya na-analyze, na hindi ko siya napag-aralan. Nung mga panahong may Facebook pa ako na may 19,000 followers, hindi ko siya napag-aralan, bakit nga ba nila to ginagawa sa akin? Hanggang sa, bigla ko na lang na-realize na siguro nakikita ng taong to kung saan ako makakarating. Kaya yung mapupuntahan ni Sanrio, ngayon pa lang, hinaharangan na nila. Kasi ang gusto kasi nila, sila yung mapunta doon. Kaya para hindi ko siya mapuntahan, hihilahin nila ako pababa. At ang pagila nila sa akin pababa ay gagawin nila sa paraan ng paninira. Marami po naninira sa akin, meron pa nga nagsasabi, dati akong Baptist. Buti naman si Sanrio, nagkatoliko na. Dating Baptist yan. Hindi naman po ako naging Protestante. Pure Catholic ako. Maraming mga kwento, ang iba't ibang mga Katoliko na hindi po talaga totoo. Na ang intention lang nila is wasakin ng pangalan ko kasi nakikita nila kung saan ako papunta. At yung pinupuntahan ko or kung saan ko gustong pumunta, gusto din nilang puntahan. Kaya dahil na feeling nila, mauunahan ko sila na puntahan yung lugar na yon, hinaharangan na nila. Kasi sa akin, kapag meron ang isang tao na achievements, may na-achieve sa buhay, or may narating, hindi ko siya hinaharangan. Sinusundan ko siya. Ay, ito pala yung daan. Sige, susunod. Kahit nasa likod lang ako. Doon lang ako sa likod ng taong mas mataas sa akin. Kasi, kapag ang isang tao, alam mo na mas mataas sa'yo, wag mo nga harangan. Kasi madadapa ka. Mas mataas kasi sa'yo yun eh. Wag mong lalabanan ang isang tao kapag alam mong mas dekalidad sa'yo. Kasi mahina kang quality. Bakit ka lalaban sa high quality? Masisira ka lang. Kaya ako, kapag alam ko na, tulad ngayon, no, low class ako, low quality, hindi ako pwedeng makipaglaban sa mas mataas na na kalidad. Kasi napakahina ko ngayon ang hina ng Facebook account ko, 'di ba? Kaya ang ginagawa ko, dahil mahina yung Facebook account ko ngayon, doon lang ako sa likod. Susundan ko lang sila sa mga nilalakaran nila. Hindi ako pwedeng makipagsabayan, hindi ako pwedeng makipagpagalingan. Kasi hindi naman din yan ikalulugod ng Diyos kung makikipagpagalingan ako or kung bakit ako naging CFD kasi kailangan magpataasan tayo ng followers. Hindi po ako ganun. Never po ako nakipagpataasan
ng followers sa mga Katoliko. Actually, to be honest, yung mga kaibigan ko pa nga yung updated. Actually, yung updated pa nga sa followers ko, yung gumiba ng Facebook ko eh. Sabi sa akin nung gumiba ng Facebook ko, no, si Cox. Sabi ni Cox, Sanrio, meron kang 19,000 followers, ang taray mo ah. Ay, 19 na ba? Hindi po kasi ako talaga aware sa followers. Ay, kanina po nag-check ako, 300 plus na pala yung friends ko. Kasi yung iba dyan, add lang ako ng add. Yung iba naman, accept din ako ng accept. Syempre, yung mga kaibigan ko, or yung ibang mga Katoliko na familiar sa akin, ina-add ko din sila para aware sila na, ay, si Sanrio, bakit bago ang account? Ang dami nga pong nag-PM eh. Sanrio, bago na pala yung account mo, nalungkot kami sa balita. Yung iba naman, nalaman kay Kuya, kay Beshi Bells, kay Christian Ray, no, yung pag-share niya rin sa Facebook ko na, Sanrio, nasa na yung FB mo? Bakit hanap kami ng hanap? Hindi namin makita, no? So, salamat Christian Ray Garcia for promoting my Facebook account. Yung ibang mga Katoliko naghahanap sa akin na nakita ako sa pamamagitan ng account mo. Thank you very much. Kaya sa akin, no, siguro yun yung isa sa pagbabago sa pagiging Sanrio ko. Hindi ko na masyadong pagpapansinin yung mga naninira sa aking Katoliko kasi noon talaga patola ako eh. No, talagang malaking realization sa akin yon na kapag may isang taong naninira sa iyo, ibig sabihin yung taong naninira sa iyo nakikita kung saan alam kung saan ka papunta. Nakikita na nila yung pupuntahan mo. Na which is yun din ang gusto nilang puntahan na hindi nila kayang puntahan. At dahil hindi nila kayang marating yung pwede mong mapuntahan, haharangan ka nila at pipigilan para hindi ka magpatuloy. Kaya, siguro para sa akin, tao na lang ang magde-decide kung saan kayo maniniwala. Siguro, napagod na rin din kasi ako kakatanggol sa sarili ko para lang i-prove na tama ako at mali sila. Napagod na rin ako eh. So, siguro, isa sa mga naintindihan ko is, tao na lang din siguro dapat ang magtanggol sa akin. Hindi ko na po ipagtatanggol pa ang sarili ko sa mga bashers ko. Wala na rin po akong balak ipagtanggol pa ang sarili ko sa mga naninira sa akin. Na Katoliko pero syempre pag sulpot hindi naman pwede yan, no? Tigas naman ang mukha nila. Syempre lalaban ako pag sulpot. Pero pagdating sa Katoliko, isinasarado ko na yung pintuan ko na ipagtanggol pa yung sarili ko sa kanila. Kung siguro doon na lang ako kakapit sa mentalidad na bahala na lang yung tao ang humatol sa akin. Ang mga tao na lang siguro sa kanila ko na lang ipapasa kamay yung pagtatanggol sa akin. Hindi ko na pula na po akong plano talaga na ipagtanggol pa sarili ko sa mga Katoliko. At isa yon sa plano ko din na wala na rin akong balak na makipag-away sa mga Katoliko. Yung bungangaan talaga, yung bangayan blues, wala na rin po akong balak. Siguro mas magiging more on supportive na lang din ako sa mga Katoliko, pero pipiliin ko yung mga kakaibiganin ko. Pipiliin ko yung mga taong pagkakatiwalaan ko. Pipiliin ko yung mga tao na papapasukin ko dun sa grupo namin. Kasi hindi naman po lahat ng tao ay dapat, hindi naman po lahat ng tao na porket sumusuporta sa iyo ay dapat ka nang magtiwala agad, na which is yun din ang pagkakamali ko. Na dahil sumusuporta sila sa akin at sinusuportahan ako, nagtiwala ako agad na magiging mabuti sila sa akin. Kasi usually, yung mga naging kaibigan ko na nag-traitor sa akin, sila yung mga supporters ko talaga 100%. At dahil supporters ko sila, naniwala ako na magiging tapat sila sa akin. Pero usually, yung ganong klaseng perspective, yan pa yung nagpahamak sa akin. Siguro hindi lang dahil sa ngayon na-realize ko na hindi dahil sa sinusuportahan ka, dapat isama mo yung pagtitiwala doon. Siguro doon sa mga sumusuporta sa atin, mahalin natin sila. Pero ihiwalay natin yung pagtitiwala. Kasi sa pagtitiwala na ipinapakita natin sa tao, minsan yan ang nagpapahamak sa atin eh. Na hindi lahat ng may magandang ipinapakita sa iyo ay nangangahulugan na siya ay magiging magandang kaibigan para sa iyo. Hindi porket nakaranas ka ng magandang pagtrato sa kanila ay nagpapakita yan na magiging mabuting kaibigan sila sa iyo. Siguro mas lalo tayong maging maingat sa kakaibiganin natin at sa pagpapakitaan natin ng pagtitiwala. Dahil sa panahon ngayon, madali na lang nagbabago ang ugali ng isang tao. At
At isa pa sa natutunan ko, aralin ko yung kakaibiganin ko baka may mental health issues or praning, ganun. Kasi may mga tao na okay sa'yo kasi nakukuha mo pa yung gusto niya, yung timpla niya. Pero hindi natin alam na may kaldag pala, 'di ba? Na ay sige, friendship ko to, magtitiwala ako agad kasi maganda yung trato sa'yo. Pero hindi mo pa pala nakikita yung negative sides niya. And it's too late na nalaman mong meron palang kaldag sa utak, 'di ba? Praning pala. So, napahamak mo din yung sarili mo sa mabilisang pagtitiwala. So, mali din po yun na dahil supporters mo ay dapat magtiwala ka kaagad kasi yun po yung pagkakamali ko talaga. Kung bakit marami akong mga naging bashers. Actually, mga bashers ko doon sa old account ko, mga 100% supporters ko yun. Na ang iniisip ko, ay dahil supporters ko to, ito ay 100% ng loyal sa akin at dahil loyal to sa akin, dapat akong magtiwala. Na hindi ko alam na may mga supporters din naman ako, pero hindi ko naintindihan noon during that time na hindi lahat ng supporters ko ay mananatiling loyal sa akin. No? Hindi lahat ng supporters ko ay mananatiling supporters ko. May mga supporters pala talaga na supporters ngayon, bashers bukas. Kaya naging maingat na po ako sa pagtangkilik sa mga taong papasok sa buhay ko, no? Lalo na ang ugali ko ay napaka-diretso. Matigas akong magsalita, masakit akong magsalita. Hindi mo ako makikitaan ng humbleness pagdating sa boses ko. No? Pagdating sa boses ko, hindi mo ko mapaparinggan na mahinahon o malambing. Siguro, ganun pa rin naman yung tono ko. Pero, wala na kayong sa akin. Pipilitin. Hindi nagpa-promise pero step by step, pipilitin na sisikapin na wag namang makapagsalita ng tanga, lalo na kapag nakaka-encounter talaga ako ng tanga. Kasi, naiinis talaga ako pag kausap ko tanga eh. Siguro sa written, hindi ko siya maaalis. Sa written, kasi talagang ang daming tangang sulpot sa written. Pero sa live, susubukan kong wag sabihan ng tanga pag tanga yung kausap ko. I try my best. Susubukan kong wag magsalita ng bobo kahit bobo yung kausap ko. Susubukan ko po. Kasi alam nyo naman sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo naman po ako dumibate. Kilala nyo naman ang bunganga ko, di ba? Sa dami ng mga live debates ko, talagang harap-harapan na akong binubuli kahit na out of topic na, di ba? Talaga makapag-degrade pagdating kay Sanrio kasi malakas nga po talaga akong mangasar. Malakas akong masarap, nakakainis talaga akong panoorin. Tanggap ko naman po yun kasi kahit ako minsan, pag pinanonood ko yung sarili ko, nabibisit din ako sa sarili ko. Actually, nababadtrip pa nga ako na, badtrip tong bunganga ko. Na parang, pag pinakikinggan ko, parang ang sakit sa tenga na tining ng boses ko. Diba? Na, napakalakas. Na kapag pinanonood ko, sabi ko, Diyos ko, Panginoon ko, gayto ba ako ka-hyper? Gayto ba talaga ako? Galit na galit ako. Nag-throwback ako, no? Kasi lahat ng videos ko na nasa Facebook account ko na nabura, yung huli lang ang hindi sayang hindi ko nakuha. Pero lahat yon nasa YouTube account ko. So, ang ginawa ko, nag-trip ako. So, pinanood ko yung mga videos ko nung sa old Facebook ko. Magsimula nung nagsisimula ako hanggang sa pagka-abolish ng Facebook ko. Alam nyo ba sa totoo lang, kahit din ako, nairita rin ako sa sarili ko na yung boses si Sanrio, ang tining na sakit sa tenga, na kung ako pa lang yon. Parang sabi ko, hindi naman mali yung sinasabi. Siguro mali parang sakit lang talaga niya sa tenga. What more pa yung sulpot, diba? Na nakarinig, no? Talagang hindi lang, kaya siguro ang dami kong death threats. Siguro talagang pikon na pikon sa akin, galit na galit sa akin, no? At na-realize ko doon na, oo, nandoon yung emotions. I feel my emotions nung pinanonood ko yon. Yung pinanood ko yung mga panahong umiiyak ako, umiyak din ako. Kasi nararamdaman ko yung sarili ko pag nung pinanood ko, naramdaman ko yung emosyon ko. Kaya lang, ang pinagkaiba lang para sa akin, sa mga live presentations ko before,
hindi ko nabibigyan diin masyado yung kung ano yung gusto kong ipahayag kasi nga napo-focus sa taas ng boses, napo-focus sa more emotion. Siguro ang gagawin ko is kailangan mag-isa yung pagsasalita ko sa emotions ko sa maayos at mas maliwanag na pamamaraan na hindi siya nakakagalit bagkos yung gagawin kong presentations na is nakakalakas na ng loob. Mas nakakalakas ng loob. Yung makakapaglatag kayo ng relax-relax lang habang yung sulpot umuusok. Siguro ganun yung plano ko na ituro sa tao. Yung habang nagkukuyakoy ka, yung sulpot halos mapatay ka na sa galit. Tas tayo kuya-kuyakoy lang. Siguro ganun yung gusto kong ma-adapt na sa akin ng tao kasi sa old Facebook ko, 'di ba? Grabe yung bunganga ko kaya ang daming bully. 'Di ba yung mga Katoliko, ang daming nagaya sa akin, puro bully lahat. Parang nakita ko yung epekto ko sa mga Katoliko na kung ano yung ipinakita ko, yun na rin yung naipapakita nila. So siguro mas ang gagawin ko dahil malakas din ang impluwensya ko sa mga tao is maglalatag ako ng aral na kalma. Pero yung sulpot sumisigaw na. No? Sumisigaw na. Yung kalmado ka pero yung sulpot halos matanggalan na ng litid, kakasigaw sa'yo. Siguro yun yung pag-aaralan ko talaga. At binabala kong pag-aralan. At try ko yung gawin sa magiging live debate ko sa Miyerkules. Itong darating na Wednesday, magkakaroon ako ng live debate sa In Defense of Truth. Kalaban ko si Guillermo Pacana. Ang paksa namin, sino ang tunay na Kristiyano? Katoliko o SDA? At maganda po ang presentations ko dyan. Maganda ang presentations ko dyan at talagang pinaghandaan ko. At doon ko susubukang ipasok doon ko susubukang ipasok yung pagtatry na maging kalmado. Doon ko susubukan ipasok kasi ang gusto ko nang mangyari ngayon, 'di ba dati ang way ko is labanan. Kaya lahat tayo pag tayo lumaban, extreme. 'Di ba pag nakikita nyo ako, pag ako lumalaban, talagang mararamdaman mo nakikipag-away talaga ako. Hindi ba? Kapag lumaban si Sandrillo sa debate, talagang ang pakiramdam nyo nakikipag-away na ako sabong. Ngayon, iba na. Ayoko nang maramdaman nyo niya para kayong nasa sabong. Ayoko nang maramdaman ninyo na para tayong nakikipag-away. Gusto kong maramdaman ninyo na kapag protestante, kapag kalaban natin, turuan, huwag awayin. Siguro yon yung isa sa minatured ko sa pagkawala ng Facebook ko. Hindi ko na sila aawayin. Tuturuan ko na lang. Pero syempre, sa ngayon, medyo nahihirapan pa din ako. Lalo na pag may naka-encounter akong sulpot na tanga. Most especially si Agila. Pag nakikita ko talaga yung mukha ni Agila, nababad trip ako. Bad trip talaga ako sa mukha ni Agila. Pag nakikita ko talaga yung pagmumukha. Lalo na kapag nagsasalita, siguro ganun din yung nararamdaman ng INC sa akin. 'Di ba? Yung pag nakikita ko si Agila, bad trip yung mukha. Parang ano kasi, parang sunog baga, parang manginginom sa kanto, parang ganun. Tapos yung boses, parang basta nababad trip ako sa kanya. Siguro sa ganon, yung pag nakita ko ng mga ganong mukha na nakaka-bad trip katulad ni Agila. Siguro sa ngayon, parang medyo hindi ko pa kayang kalmahan. Pero pag-aaralan ko pa rin po na kalmahan yung mga ganong klaseng itsura ng mga sulpot. Pero dahan-dahan ipinagdadasal ko na sana nga na maalis ko na yung mga ugali na ayoko sa sarili ko. Kasi up to now naman, ipinagdadasal ko yan. Na Lord, may mga ugali ako na ayoko pero nahihirapan akong baguhin. Kasi syempre kapag ugali mo, mahirap siyang kalimutan di ba? Para magbago ka, kailangan kakalimutan mo yung ugali mo. Kaya mo bang kalimutan ang ugali mo? Di ba hindi? Hindi natin pwedeng makalimutan yung ugali mo, pero pwede natin silang iisang tabi. Na lagi kong ipinagdadasal na Lord, etong ugaling to ayoko nito. Kaso minsan nakakalimutan ko na dapat hindi ko siya ginagawa. Na aksidenteng nagagawa ko siya na
lagi ko sinasabi na Lord, kunyari, Lord, tanggalin mo naman yung kamalditahan ko. Ayokong maging maldita kasi nalulungkot din ako pag meron akong mga taong na-offend, pag meron akong mga taong nasasaktan. Ayoko din hanggat maaari. Kaya lang, kapag lumalabas na kasi yung emosyon ko, nakakalimutan ko na kasi yun yung nature ko eh. 'Di ba? Ang nature ng tao, it flows naturally. Yun talaga yung nature ko. Pero hangga't maaari, sa ngayon, sinisikap kong magtimpe, sinisikap ko na wag magsalita ng ganon, pero may pagkakataon talaga na hindi ko maiwasan. Kasi talagang likas sa akin yung pagiging mataray. Pero dahil nga ngayon, bago na yung Facebook ko, siguro yun yung nagre-remind na sa akin ngayon na pag nakikita ko yung Facebook ko, mag-o-open ako, at nakikita ko, konti pa lang yung mga nagre-react, konti pa lang yung mga nagko-comment. Yun yung ano sa akin, nagre-remind na, Sanrio, baguhin mo na yung mga pangit mong ugali. Dahil sa nakikita ko yung bago kong Facebook. Kasi, ang bago kong Facebook, yan ay nagre-representa sa personality ko. Sa dahil bagong Facebook yan, dapat bagong Sanrio naman. No? Dapat bago na ang Sanrio kasi bago ang Facebook ko. Kasi doon sa old Facebook ko, nakilala ko doon na palaban. Dito naman sa new Facebook ko, gusto kong makilala ko ng mga tao na magaling, na mahusay. Hindi na palaban, hindi na yung ayoko, kasi yun lagi sa akin sinasabi, pag sinabing Sanrio, matapang, gerera, taklesa, bungangera. Ngayon, ayoko na siyang madikit pa sa pangalan ko. Ayoko na siyang madikit pa na pag sinabing Sanrio, bungangera. Gusto ko ibang Sanrio naman na image. Yung medyo pa-wholesome. 'Di ba? Yung medyo pa-wholesome, yung talagang mararamdaman ng tao yung yung pakikipag-banding ko sa kanila. No? Kaya sa mga kapanalig kong Katoliko, no, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Parang awa nyo na po. Sugudin nyo si Aguila. Nababatrip po talaga ako sa pagmumukha niya. Sa totoo lang, ilang beses na rin ako in-invite dyan ni Beshi Bells dyan sa comment ni Aguila, ni Christian Ray Garcia. Nabibisit lang, hindi ako masyado nagko-commento kasi nabibisit talaga ako sa mukha niya. Sa totoo lang po, hindi ko alam bakit ako nabibisit. Marami naman akong nakalaban na nasulpot. Marami akong nakalaban na protestant. Pero yung pagmumukha talaga ni Aguila, kakaiba. Hindi ko alam ako napipikon. Merong something sa mukha niya na nakakaasar. Hindi ko alam kung yung boses ba. Para kasi siyang demonyo. Para siyang demonyo na hindi ko ma-explain. Yung pakiramdam, basta pag nakikita ko siya, nabibisit ako, nababanas ako. O siguro nabibisit ako dahil sa bigote niya, o nabibisit ako kasi sa mata niya, yung reaksyon ng mata niya. Pero nakakapikon talaga siya. Kaya, Christian Ray Garcia, Beshi Bills, I'm so sorry kung minsan minamention mo ko doon, hindi ako nagre-response. Kasi kapag pinasok ko yun, makikita ko yung mukha niya, nababadip, nasisira talaga araw ko. Nakakapikon po siya. Sa dami ng mga sulpot, siya lang ang siya yung nakahuli ng gigil ko talaga. Siguro kung maglalaban kami ng live debate noon, araw-araw, siguro masisira ako sa pagiging kalmado kapag siya yung makita ko talaga. Kasi yung mga stand niya pa, nakakaasar. Hindi ka maaasar dahil sa nakakaasar kasi hindi sa kanya bagay. Yun yung nakakapikon doon. No? Hindi sa kanya bagay yung post niya. Hindi siya nagbe-blend sa mukha niya. Kasi may mga protestant na kapag tumutol sa aral ng simbahan, bagay 'di ba? Papatulan natin, talagang magsisitas ka. Talagang ipapaliwanag mo ng buong buo pag meron kang protestant na nakalaban. Sa kanya kasi hindi bagay yung itsura niya sa post niya. Parang mawawalan ka ng interest na, ano ba yan na naman? Parang ganun yung masasagot mo. Hindi ka tulad kasi sa ibang mga protestant, papatulan mo talaga kasi bagay sa protestant yung pagiging protestante niya. Kasi may mga binabagayan yan may mga protestante
na bagay silang maging protestante kasi talagang lalatagan mo. Meron ding mga Katoliko na bagay maging live debater. Hindi naman lahat ng mga Katolikong nakikipagdebate pinapanood. Tama, mali. 'Di ba? May mga Katoliko na nakikipagdebate hindi pinapanood. Kasi may binabagayan yan eh. Dapat alam mo kung saan saswak yung personality mo. Dapat alam mo kung saan ka bagay. May mga Katoliko na nagre-written debates pero walang masyadong comment. May mga Katoliko naman na nagpo-post pero hindi naman pinapasukan ng comment. Kasi may mga ang isang Katoliko na defender, ano yan eh, may kanya-kanyang appeal. May kanya-kanyang grabe to si Christian Ray Garcia, oh. Tama, defense siya ng defense sa sekta nilang INC, pero mukhang barumbado naman. Para siyang ano kasi, para siya si Asyong Salonga. Para siyang ano, para siyang member ng Sputnik, ganun sa kulungan. Para siyang leader, para siyang mayor sa mga preso. Bagay siya sa Batang Quiapo. Parang siya yung ano, parang siyang leader ng sindikato. Parang siya yung founder ng mga holdapan dito sa Metro Manila. Ganun yung mukha ni Aguila. Para siyang ano, alam mo yung namumuno sa mga nag-aano ng drugs. Para siyang ganon, yung pinaka-leader ng mga sindikato sa mga drugs. Ganon kasi yung mukha niya. Kaya hindi bagay. Tapos, di ba, ganon yung mukha niya, parang mukhang magnanakaw, tapos ang ilalatag, simbahan. Hindi siya nagbe-blend. Yes, tama ka, Christian Ray Garcia, Beshi Bells, di ba? Parang, yung itsura kasi ni Aguila, mukha siyang magnanakaw. Di ba? Mukhang magnanakaw. Tapos, parang mahuhusgahan mo sa mukha, na parang, makakita ka ng ganong mukha, tapos, may hawak na rosary. Hindi bagay. Siguro yon, kaya ako nabibisit, hindi lang siguro bagay yung personality niya doon sa ginagawa niya. Kaya lahat po ng mga defender, may binabagayan po yan. Siguro nataon lang na bagay ako sa pagdedebate, bagay ako sa pagla-live or pagtuturo. Kasi hindi naman din po lahat ng nagla-live ay epektibo. Katulad ni Denmar Santiago, nagtuturo yan ng live nung Katoliko pa siya, hindi naman siya pinapanood ng tao. Maraming mga Catholic din na nagla-live na hindi masyadong kinakagat ng mga tao kasi may binabagayan po yan. Meron yung tinatawag na appeal. Ang appeal na yan, ang mga tao yung makakakita niyan. Kung bagay ba sa'yo, kung para dyan ka ba talaga. May mga tao na bagay lang sa mga short videos. May mga taong ganyan, katulad ni Beshi Christian Ray Garcia, bagay sa kanya yung mga short videos. Talagang kapag lalo na pag nag-e-explain siya o binobomba niya yung mga sulpot, talagang panonoorin mo, hindi mo yung tipong may mga appeal na defender na hindi mo matitiis na hindi mag-comment. Na pag pinanood mo, talagang mapapakomment ka. May mga ganong appeal eh, ang mga Katoliko, katulad ni Beshi Bells Christian Ray. Bagamat short videos, pero ang comment naman dagsa. Yung hindi mo matitiis kapag narinig mo yung point nung nagbi-video, hindi mo matitiis na hindi magsalita. Pero meron din naman mga nagla-live na hindi mo naman papanoorin. Na hindi nyo rin alam bakit ayaw nyo panoorin, Katoliko naman din yon. May mga Catholic din na nakikipag-debate ng live na hindi nyo naman ayaw nyo rin panoorin. Katoliko din naman yon, kumbaga mag-i-stand yun sa aral natin, pero ayaw nyong panoorin, hindi nyo rin alam kung bakit. Yun po yung tinatawag na appeal. Makikita nyo po yan kung mararamdaman nyo yan sa isang tao, kung may appeal ba siya, charisma na tinatawag, charisma sa pagsasalita. Siguro makikita yan, siguro kung yan ay likas niya na talaga. Kasi pag sinabi kasing appeal, likas yan eh. Maraming magaganda na walang appeal. Maraming mapuputi lang. Pero hindi ka naman nagagandahan. Meron namang magagandahan pero parang para sa'yo, hindi siya ligawin. Hindi ba? Ganon din sa mga lalaki. Meron namang lalaki na saksakan ng pangit pero gwapong-gwapo ka. Ang pangit naman.
May mga lalaki naman na saksakan ng itim pero gwapong-gwapo ka pa din kahit ang dugyot-dugyot na nung itsura. Pero para sa'yo, gustong-gusto mo siya. Yun yung tinatawag na appeal. Yung appeal, it flows naturally. Kung talagang, at yung appeal na yan lalabas kapag nalaman mo kung saan ka bagay. Yan. Kailangan alamin natin kung saan tayo, kung anong field, kung saan tayo field na nababagay. Ako malakas din naman ang appeal ko nung ako ay nag-GRO pa. Malakas po talaga ang appeal ko sa lalaki, lalo na nung panahon na GRO ako nun lalo. Talagang, hindi naman po sa pagmamayabang, talagang nagbibilang ako ng lalaki sa kamay ko, ang daming nandiligaw sa akin. Pero hindi ko din ine-expect na mapupunta ako sa apologetic. Hindi ko rin po to ine-expect na ang mga tao, tatangkilikin ako o panonoorin ako. Kasi hindi ko naman din po nakikita talaga yung sarili ko noon na magiging defender ako ng Catholic Church. Ang alam ko lang is, makakapag-asawa ako ng lalaking mayaman. Ayun ang alam ko lang. Ang iniisip ko noon, magkakaroon ako ng magandang future. Makakapag-asawa ko ng lalaking mayaman na titira ako sa magandang bahay. Na mag-a-adapt ng bata at pareho naming palalakihin. At magpapakasal sa Amerika, no, makikiisa sa same-sex marriage. Kasi nung hindi pa ako taong simbahan, pro same-sex marriage ako. Pinangarap ko yan nung hindi pa ako taong simbahan na sana makasal din ng mga bakla sa simbahan. Pangarap kong mag-wedding gown, no? Tapos lalakad ako sa mahabang aisle. Tapos yung mga bisita ko, mga choosy. Yan yung mga pangarap ko noon na hindi ko ine-expect na tatawagin ako sa simbahan. Na magiging ganap akong depensor ng simbahang Katolika. At ang hindi ko pa po ine-expect doon ay yung makikilala ko ng mga CFD organizations. Iba't ibang chapter, makikilala ang pangalan ko kasi hindi ko po talaga yun nakikita dahil unang-una isa akong bakla. Napaka-imposible naman na panoorin ako ng mga tao. Pero nung tumagal-tagal at marami ako naging kaibigan at nakilala at nagkaroon nga ako ng followers sa madaling salita, minahal ko ang simbahang Katolika. Na which is ngayon, nahihirapan na akong layasan. Kahit gusto ko siyang layasan. Kaya nga sabi sa akin ni Christian Ray Garcia, gusto niya na raw umalis o ano muna, magpahinga sa pagiging apologetic. Ang sinagot ko kay Christian Ray Garcia, kahit magdesisyon kang umalis, hindi mo yan maaalisan. Kasi kapag ang isang bagay, minahal mo na, no? Ang isang bagay ay minahal mo na at ikaw ay naging CFD, hindi mo na yan maaalisan. Kapag nakakita at pag nakakita ka pa rin ng sulpot, katulad ni Prince Jereyan Armesi na umiiyak dahil sulpot, nagpanggap na CFD, hindi naman pala siya CFD, no? So, kapag naramdaman mo na yung, pag minahal mo na yung yung pagiging CFD mo, kahit magsabi ka pa na ayaw mo na, hindi mo na yan matatakasan. Kasi, sa totoo lang, kung sa panahon lang ng lumang buhay ko, ang dami kong enjoyment dyan. Ang sarap kaya makipag-inuman. Makikipag-inuman ka, may video okay, ang dami-dami mong tropa. Tapos yung mga tropa mo pa, walang ginawa kundi magpatawa na magpatawa, tapos uuwi kayo, lasing-lasing, feeling nyo, lahat kayo magbe-BFF. Ang sarap ng ganong feeling. I love that feeling before. Yung mag-aambagan kayo, tapos iisang shot glass lang iikot sa 15 tao, iisang laway yung nasa shot glass, tapos may tugtog, nagsasayawan kayo, jowa sa kaliwa, jowa sa kanan, halikan sa kaliwa, halikan sa kanan. Ang sarap ng ganong feeling. At feeling ko noon, ang astig ko doon. No, yung tipong nakaupo kami, kanya-kanya kami ng pwesto, love team, mga barkada ko. Biglang merong mga komedyante, may dadayo ng inuman, mga bisita, magkakatitigan, tapos lalapitan ka ng lalaki. Anong pangalan mo? Mamaya nakakbay na sa'yo. Tapos kapag medyo lasing ka na, maghahalikan na kayo. I love that feeling before. Yes, ganun ako noon. Ganun ako before. Imagine niyo ang Sanrio ngayon, sa Sanrio noon. Si Sanrio noon, uupo. Siyempre, pag kaupo, lalo na kapag sa mga bahay-bahay la,
Kunyari, birthday, tapos may mga garahe o dun sa likod bahay, so uupo ako. Kasi usually, ang technique ko dyan, magpapalate ako ng punta. Gusto ko lahat sila nandoon na. Siguro late ako ng 3 hours, 4 hours, yung medyo lasing-lasing na sila. Kasi ganun yung magandang eksena eh. Yung tipong pupunta ka, lahat sila haggard na. So, syempre ako, pupunta ako ng late. Sasabihin ngayon nila na, Uy, hi Sanrio! Syempre, magsisigawan yung mga kaibigan ko. Syempre, may mga bisita na. Ngayon, sasabihin ngayon ng mga bisita doon na hindi ako kilala. Uy, pakilala mo ko dyan, anong pangalan? Ay, si Sanrio pala. Hindi papakilala ko. Shot. Diba? Syempre, mahinhin, kuno. Yan, hanggang sa, miss, pwedeng patabi. Gusto kitang maging close. Ayan na, sa close na yan. Habang umiikot ang baso, makikita nyo na lang, kanya-kanya na kami ng ka-love team. Syempre, hindi ako pipili ng tsaka-tsaka. Gusto ko syempre, pogi. Pipili ka na lang din. Syempre, dapat yung kahit papaano ay hindi ka naman masusuka, di ba? So, yan na, di tabi-tabi na kami. Anong mangyayari habang umiikot yung alak? Uso pa MP lights nun. Yan na. Shot. Mamaya sasabihin, alam mo, kanina pa kita tinitignan. Gusto kitang ligawan, pwede ba? O, syempre naman ang lola mo, tatanggi pa ba? Ang pogi nung manliligaw mo. Oo naman. May boyfriend ka na ba? Kahit meron. Anong sagot ni Sanrio? Wala po. O, ngayon, edi, magsishift na kasi ang mood ng laseng nakadepende sa sounds. Ayan na, love songs. Diyan na aaribang kanta ni Julina Magdangal. Laging tapat at laging totoo. So, syempre, dahil lasing ka, madadala ka sa emosyon, doon sa tugtugan, ano ngayon ang mangyayari? Mapapasay yes ka, sinasagot na kita. Biruin nyo sa bote ng MP lights, nagka-jowa ako. Eh, dito na, kami na. Magsisimula yan sa hahawakan ka sa bewang, hahawakan ka sa balikat, aakbayan ka. Diba? So, kapag ganon, syempre ako, feeling ko, girl. Ay, girl ako, girl. So, ako naman, ganon. Sa balikat. Babae, diba? O ngayon, kiss-kiss sa noo, sa ulo, ganyan. Yung ginagawa sa akin. Halikan ako sa ulo. Bubulong, I love you. Syempre, ako naman, ang lola mo, kinilig. I love you too, sabay titingin. Ayan na. Halikan na. At araw-araw ko yung ginagawa. Araw-araw, iba-iba mga kahalikan kong lalaki. At hindi ako uuwi na wala akong budget. Dyan ako papasok sa bill mo ko. Siyempre, yung lalaki, jowa ko, gustong-gusto ako, anong gagawin ko? Bili mo ko nung ice cream. Kasi kapag ako laseng, ang pampatanggal ko ng amats ko, ice cream. Hindi ako pwedeng mawala ng ice cream, lalo na pag chocolate. Yan, kumakain ako ng ice cream. Yung ice cream na binibili noon, pinabibili ko yung color blue na maliit na ganyang kalaki. Tagwa 100 plus. Nag-ice cream ako. Habang, nag-iinom. Para hindi ako masyadong malasing. So, ganun yung naging sistema ko. Hanggang sa pumasok yung COVID. Pero nung naglalatag ako ng presentations ko ng 2020 to 2021, kasi 2021 ako pumasok ng organ ng CFD. 2021, malandi pa rin ako noon. Hindi naman porket naglalatag ako during that time, sa panahon na nagde-debate ako sa written, naglalandi pa rin ako noon. Hindi pa rin ako nagbabago nun kasi hindi naman mabilis ganun kadali magbago eh. Ngayon na lang. Talagang kinat off ko lahat. Though na up to now may mga nanunuyo pa din sa akin. Sa totoo lang, actually ayoko na magbilang. Meron pa may mga umaaligid diyan, ganda ng lola nyo. Pero hindi ko na pinapansin. Natutunan ko ng mandedma. Siguro kasi noon kahit na ako ay nagpe-presentations, wala akong kaibigan. Hindi ako masyadong nabibisi sa GC. May mga GC akong pinapasokan nun, pero mga debate. Kaya siguro yung
yung focus ko pa rin noon is friendship. Nakikipag-inuman pa rin ako noon. Lasengga pa din ako noon. Ngayon hindi na, pero umiinom pa din ako. Umiinom pa din ako, pero hindi na katulad noon araw-araw. Kasi kapag ako stress sa buhay, o talagang hindi ko kaya yung pressure, nagiinom ako mag-isa. Umiinom ako kasi doon ko na ilalabas yung pressure, yung stress sa pag-iinom. Kapag nararamdaman kong hindi ko na kayang i-handle ang isang sitwasyon, nagiinom ako. Nagiinom ako mag-isa. Kaysa naman mabaliw ako, kaka-overthink. 'Di ba? Ang ginagawa ko, nagiinom ako, tapos manonood ako ng movie. Comedy na movie. Yan, habang nagiinom ako. Yun yung attitude ko ngayon, pero noon hindi. Araw-araw talaga. Kaya nga, malaki ang binago sa akin ng simbahang Katolika na mas napabuti ako. Napabuti ako. Siguro, kung hindi ako naging CFD, baka nasa Amerika na ako. Yun yung, siguro, baka nasa States ako. Kasi lapitin ako ng AFAM. Marami sa akin din na nanligaw ng mga foreigner. Kasi dun sa pinasukan kong work, tinawag akong Black Barbie. Black Barbie yung tawag nila sa akin. Kasi ako lang yung maitim na pumasok sa criteria doon sa club. Tapos ako pa yung yung may pinakamagandang katawan. Kasi kapag bakla ka, mahirap talagang i-maintain yung pagkakaroon mo ng ganitong braso, yan no. Ang hirap niyan. Nakikita niyo po yung braso ko, di ba? Lalo na po sa personal. Mahirap i-maintain yung ganyang braso. Saka yung katawan talaga kapag nagbakla ka. Kaya di ba may mga bakla talaga na ang katawan kala nyo si Hulk Hogan, pero mukha namang babae. Yung pagiging mukhang babae kasi madali lang naman yan mag-undergo ka lang ng surgery, paayos mo lang yung ilong mo, magpalagay ka lang ng pwede ka magmukhang babae. Kaya lang, ang mahirap sa part ng pagiging bakla mo, yung katawan. Lalo na kung crossdresser ka, or kung magdadamit ka ng pambabae, ang tinitignan dyan ng mga tao, yung katawan mo. Kahit na sabihin natin hindi ka 100% na mukhang babae, pero kung ang katawan mo naman is panalo, yan pa rin ang hahabulin ng lalaki sa'yo. Kasi usually, mas maraming lalaki ang mahilig sa hipon. Well, hindi ko naman sinasabing hipon ako, grabe kayo, hindi naman ako pangit na pangit, no? Pero ang ibig ko sabihin, mas maraming lalaki ang mas gusto yung maganda yung katawan ng babae. Pero ngayon kasi, di ba hati na, may mga lalaki gusto na rin ng chubby. Pero syempre, most of the time, gusto pa rin, syempre, ng mga lalaki, yung sexy ka. Diba? Yung magandang katawan mo. Yun pa rin ang gusto ng mga boys. Kaya, ayon, hanggang sa unti-unti na akong nagbago. Nagbago ako, pero, yung pagbabago ko naman, naging agresibo naman ako sa aral. Masyado akong na-hook. Masyado akong na-addict. Kasi nga, ang pasimula ng pagiging debater ko nahubog sa bullying. So dahil danas ko yung bullying, doon ako nag-mature sa pambubuli, nakasanayan ko yung lumaban para akong nakikipag-away. Parang ang way ng defense ko is lagi ako may gustong patunayan. Kasi syempre yun ang yun yung doon ako nahasa doon ako nahubog. Kaya yung nawala yung Facebook account ko, at natahimik yung isip ko, doon ako nagkaroon ng realization. Kaya, itong Facebook ko na to ngayon ay magiging ibang Sanrio na talaga. Hindi na po talaga ako papatol sa mga hindi kapatol-patol. Kapag alam ko na yung mga Katolikong ito sinisiraan ako, bahala na lang po sila sa mga buhay nila. No? Ang importante sa akin, yung mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko na kilala ko, ayoko silang mawala. Yung mga kaibigan ko sa GC ko, yung mga kaibigan ko yung mga nanay ko na sa simbahan, yung mga nanay na gumagabay sa akin, yung mga nanay na sumusuporta sa akin, mas mahalaga sila. Siguro kung may mga Katoliko man na hindi maniniwala sa akin at hindi magtitiwala, normal lang po yun. Kasi hindi naman lahat ng tao magugustuhan tayo. Meron tayong kanya-kanyang mga tao na iniidolo. May mga tao tayo na kanya-kanya na gusto natin suportahan. Hindi po lahat ng tao ay magiging masaya sa akin. Hindi lahat ng tao ay iidolohin ako. Hindi lahat ng tao ay susuportahan ako. Pero ganun pa man,
pinag-aaralan ko naman na din ngayon kung paano ko dadalhin ang sarili ko sa mga Katolikong ayaw sa akin. Kasi yan ang usually talaga na nagkakaroon ako ng malaking impact sa tao kapag nagagalit ako sa Katoliko. Kasi dun sa old account ko, pag ako nakipag-away sa Katoliko, buhos lahat. Kasi totoo lang, ang pinakamahirap na kaaway at kalaban, Katolik. Madali lang yan sulpot. Ang mahirap kalaban, Katoliko. Kasi Katoliko yan eh. Alam nyo naman kung gaano katatapang ang mga Katoliko. Talagang mahirap kalaban ng kapwa Katoliko kaysa sa Protestante. At dahil talagang nakakapikon kalaban ang Katoliko, kahit ako napipikon ako sa sa ibang kapanalig natin na Katoliko, kahit na napipikon, talaga nahuhuli nila yung pikon ko, ngayon ay tawag nito, iiwasan ko na yan. Siguro para na rin sa ikabubuti ko at sa ikabubuti na rin ng lahat. Kasi naapektuhan din kasi sila. Syempre naaawa din ako kapag nababash sila. Doble-doble yung mga bashing nila. Na masakit din sa akin yun at malungkot. Eh hindi ko naman pwedeng bawiin. Nag-away na kami, anong bawiin ko pa. So siguro hindi ko na yun gagawin. Dahil hindi rin ako magiging masaya na nakikita sila na binabash ng mga tao, no? So sana ay naintindihan ninyo ang aking pagla-live ngayon, no? At happy birthday Catholic Church. Happy birthday mga kapanalig kong Katoliko. Tayo ay 1,991 years nang nag-e-exist. At ito'y isang malaking katibayan at pagpapatunay na the Catholic Church is a true church, no? Happy birthday sa ating lahat, no? Ang simbahan ay hindi lamang gusali, kundi ang simbahan ay binubuo din ng lupon ng mga tao, which is tayo. Kaya sa ating lahat, sa bawat isa, sa bawat kaanib ng Katolikong simbahan, binabati ko po kayong lahat ng maligayang kaarawan. At sana ay nag-enjoy kayo sa presentations natin ngayon, na baka medyo na boring na kayo, no, sa akin kasi talagang very formal na akong magsalita. Pero ganun pa man, mga kapanalig, ang Sanrio ay patuloy pa rin pong dedepensa at ipagtatanggol hindi lamang po ang aral ng simbahan, kundi pati ang mga kapanalig kong Katoliko, no? At wag po natin kakalimutan ang sinabi ni Saint Cyril ng Alexandria. Anong sabi niya? I am not worthy to be called as Catholic if I cannot defend my faith. Yun lang po. Magandang araw sa inyong lahat. God bless you. And before I leave, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Magandang araw po sa inyong lahat.